So welcome back sa Big James TV. So today's vlog is for installation ng RetroBat. So papakita ko sa inyo kung ano yung gamit natin system sa Gen Z build natin. Ano yung nga ba yung front end na ginagamit ko. So papakita ko sa inyo kung paano natin siya ini-install sa computer. So bago tayo magsimula, don't forget to subscribe my channel, Big James TV, and forget hit the notification bell para pag nag-upload ulit ako ng ganitong videos or any tech tips videos ay ma-notify kayo. Para makapagsimula kayo at ma-install nyo yung RetroBat front-end system, ang una nyo gagawin is mag-open kayo ng browser like this na nakikita nyo sa screen ko. Gagawin nyo lang, search nyo lang si Google, tapos type nyo lang dito sa Google search RetroBat at lalabas naman yung RetroBat official website nila. So dito sa official website, marami kayong matutunan dito. Pwede nyo siyang aralin. Papakita ko lang sa inyo kung saan ko siya nakukuha at paano siya i-install. So ito rin yung ginagamit ko sa mga Gen Z build natin. Marami pa yung configuration. Once di-download mo yan, ilalagyan mo lahat ng games yan. So depende doon sa games na ilalagay mo. Pero actually may mga games na yan na naka-install. Pero ilan lang kasi for testing lang yun. Depende doon sa emulator. So kung gusto mo siya lagyan ng example PS3, Nintendo Switch, Wii U, Xbox 360, gagawa natin ng video as kung paano ginagawa. So papakita lang natin sa ngayon kung paano siya i-install, paano mag-work yun sa computer mo. So kasi ang dami nagtatanong kung ano yung gamit nating front-end system. So dito sa website nila, medyo matagal lang mag-load yung internet. So ayan, makikita nyo, Windows version siya. Ayan, may download button pala. So pag pinindot mo tong download button, so may minimum requirement siya sa baba. So dito sa baba, makikita nyo naman minimum PC requirements. So yung operating system, processor, graphics, software, tsaka yung pad. Kung i-click mo tong recommend controllers, so makikita mo naman yan dito. Actually, punta ka lang dito sa FAQ. So kung marami kang gustong malaman, andito na lahat ng mga tanong dito sa FAQ. So makikita mo ito, where you find a RetroBat, it will update regularly. So dito, how to add PC games. So ayan, may mga tutorial naman siya dito. Basahin nyo na lang kung ano yung magiging interested kayong gawin dito sa front-end system. So marami yan, aralin nyo rin, self-study nyo na lang. So dito papakita muna natin sa ngayon paano siya download, paano siya install. So itong download, ayan, and RetroBat version 6.3. So download nyo lang to, click nyo na itong download now or alternative link. So try natin itong download now. So dito mayroon siyang dalawang klase, mayroon siyang setup exe tsaka yung portable. Yung portable kasi pwede mong i-copy sa USB para palipat-lipat lang. Pero itong installer, pwede rin naman ganun gawin. Pag na-install mo na, pwede mo siyang i-copy-paste yung mismong installation. Download natin to. May bayad siya. Kailangan mo mag-donate lang naman. So, depende sa inyo kung gusto mo mag-donate. Pero, kung ayaw nyo mag-donate, dito kayo sa alternative link. Yan. Ito, sa alternative link, pwede nyo siyang i-download dito. Download nyo yung stable. Ito. So, libre naman yan. So, lagyan lang natin sa downloads. Kasi dito sa mismo direct, may donation. Kailangan pa mag-sign up ng PayPal, e-sync. Tapos, dina-download natin siya ngayon. 1 gig na pala siya. Ngayon ko lang na-check na 1 gig na rin pala yung files niya. Pakita ko sa inyo paano naman i-install. At ayun mga kabilog, natapos natin siya i-download. Ito yung dinownload natin na RetroBat na version 6.3. So, stable na siya. Open lang din natin. Ayan, so ito yun. Minimize lang natin itong folder. So, install anyway. And select language. English. Okay. Then, next. Accept nyo lang yan. Then, next. Next ulit. And, gusto nyo ito basahin, back nyo lang. Ayan. Nakalagay naman, system requirements. Tsaka yung dependencies. So, kailangan nyo to. Ida-download nyo rin to. Next ulit tayo. And then, gagawin ko kasi, para copy-paste ko na lang siya dun sa USB ko or hard drive ko, so magiging portable na siya. So kahit gumawa ko ng multiple, pwede ko siyang gawin ganun. So kahit hindi ko siya install sa drive C, punta tayo dito sa user, sa desktop ko siya ilalagay. Desktop, tapos hanapin ko yung RetroBat folder. So ginawa ko na siya ng RetroBat folder. So ito yun, sa taas, makikita nyo.
Okay, and next. Yan, may kasama siya ang DirectX X9. Pero dapat itong DirectX 9 tsaka itong Visual C++ naka-install na to sa mismong system mo sa Drive C. So, dapat naka-install lagi yan. So, may mga games na hindi mag-work pag wala yan. So, kahit hindi ko nalagyan ng shortcut kasi install ko naman siya sa mismong Retrobat folder. So ngayon, hihintayin na lang natin siya mag-install. Pero yung dalawang ini-install kanina kasi, dapat pala hindi ko na siya chinek kasi meron naman dito sa computer ko na. Kung meron na sa computer mo, kahit hindi mo na-install yung dalawa, yung Visual C++ tsaka yung DirectX niya. So yan, hintayin nyo lang ito matapos. Stay tuned lang kayo, tapusin lang natin yung installation. And i-open natin yung application niya. For that, da-download muna natin yung BIOS. So dito kasi sa site na to, lalagay ko na lang siguro yung link sa baba. So yan, Batocera. So alas the same lang naman sila mga emulation. So dito sa Batocera BIOS, i-download nyo tong BIOS niya, version 35 sa Batocera. Ilalagay mo lang yun dito sa folder. Mamaya tuturo ko sa inyo. Pag download nyo tong file na to na full pack BIOS by Batocera, same lang naman sila ng system. Iba lang yung gumawa kasi itong Batocera kasi Linux, bootable siya via USB or hard drive kahit walang operating system ni Windows 10 or Windows 7. Yun yung difference na ng dalawa. Ito kasi Retrobat, PC application siya. Kailangan siyang may operating system para mag-open yung application. Advantage kasi nito ni Retrobat, pwede mo i-run kasi yung mga AAA games compared sa Batocera. A short explanation about Batocera and Retrobat. Pero sa files ng paglalagyan, halos parehas lang sila. And so, finish na natin. So, yung sinasabi ko, kung na-download nyo na itong full pack BIOS, so hindi ko na ito i-download kasi meron na ako nito. So, dito lang yun. Dito yung nilalagay. Ito yung Retrobat folder. Ayan. And dito sa BIOS. Ayan. Ito. So, kulang-kulang pa to. Kailangan yung kompletuhin. Ito sa full pack BIOS ni Batocera. Kompleto na yan. Once na-download mo yan, copy-paste mo lang dito yung laman na. So, ganoon lang siya i-set up. So, ganoon lang siya kadali. So, ngayon naman, dito tayo sa Retrobat EXE. Andito na yung mismong application. I-open mo siya. Ayan. Double-click para mag-open yung application. Ayan. So, laan natin yung sounds. Pressing enter. Sound settings. Back mo lang para mag-work. Ayan. Pwede mong i-off yung front-end music. Ayan. Ito. Or, hinaan yung system volume tsaka music volume. Kung naiingayan kayo. So, ito na yung sample ng Retrobat system. So, meron ka na front-end system na gagamitin ng paglalagay ng games. So, pag all games, so ito lang yung mga naka-install. Ayan. So, depende dun sa emulator. Pakita ko sa inyo yung sample dito sa collection. So, kung ano yung system na naka-display. Sa ngayon, wala talaga siya naka-install. Dati kasi yung before Retrobat na lumang version, merong mga naka-install na classic games. So, dito, halos wala talaga. 10. Pero alam ko, may mga website yan na pwede nyo downloadan na nandun na yung lahat ng mga games. So, ito yung sample. Wala pa siyang laman. Itong ports lang nakalagay. So, ito yung nakikita natin dito ngayon. Ports. Ito yung games ng ports. Ayan. Wala pa yung ibang games na nakalagay dito. Ngayon, lalagyan natin to. Lalagyan natin ng sample kung paano maglagay ng games. Sa next videos natin, tuturo ko na lang para hindi na humaba kung paano naman i-set up yung paglagay ng games by emulator. Kung ano yung gusto nyo yung i-run na games. So, madali lang naman yun. Once na nailagay nyo na yung BIOS file, copy-paste na lang yung mismong mga game file. So, gagawa natin ng sample yan sa next videos natin. At kung paano yung setup ng Retrobat system na gamit natin ngayon. So, this is the latest version ng Retrobat na dinownload natin ngayon. So, iba na compared doon sa dati kong na-download. So, meron tayo all 5. Ayan, makikita nyo. Meron siyang 5 game. Kung gusto nyo i-close, enter or escape, lalabas tong main menu at quit. Ayan. Or Alt F4. Ayan. So, bumalik tayo sa mismong Windows na. Ayun mga bilog, hope na nag-enjoy kayo at tinapos nyo yung videos kung paano install yung Retrobat
system natin gamit dito sa PC ko. Alright, don't forget, subscribe my channel, BJames TV. At hit mo yung notification bell para pag nag-upload ulit akong ganitong videos or any tech tips videos ay ma-notify kayo. Alright, thank you.